Mampanig kayo ng digdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, ayon po kay Anticlair, no, dahil po sa reaction niya, ang reaction niya po dito sa sinabi ni BP Sara na dapat hindi pumapanig ang Pilipinas, dapat kaibigan ng lahat, expected daw po yan dahil pro-China daw po ang mga Duterte at si BBM naman po ay pro-Pilipinas. Hindi, no? Black and white lang. Walang pagitan. Hindi mo pwedeng kaibigan ng dalawa. Parang sinasabi ni Anticlair, mamimili ka lang ng isa. At ang Duterte namili ng isa. Hindi naman po ganyan ang mundo. Pwede po mo pong maging kaibigan ang lahat. Di po ba? Okay. Pag-uusapan din po natin, ito po, no, John Vic Remulla. Aba, pinagmukha pong tanga itong mga tourism industry natin dahil umamin. Bakit ka naman umaamin na John Vic na kaya daw po walang turistang pumapasok sa Pilipinas dahil hindi po safe, feel po nila hindi sila safe dito sa Pilipinas. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Ang sarap. Kape-kape po tayo. Alam nyo, pag pakikinggan nyo po yung mga mainstream media dito po sa Pilipinas, no? Araw-araw po na ginawa po ng ating Panginoong Diyos na may kapal, kasama ng Espiritu Santo, nagiging madasalin po ako. Araw-araw po na ginawa po ng ating Panginoon. Topic po ng mainstream media ang paninira sa mga Duterte. Di po ba? Kung titignan nyo nga, kung sa mga mainstream media lang po kayo nagbabatay, aakalain na, halimbawa, nakatulog po kayo ng mga 10 taon, wala po kayo ideya sa Pilipinas. Pag naririnig nyo po, banat dito, banat doon. Si BP Sara, biyahe ng biyahe, para sa bayan ba to o para sa sarili, pansarili ba to o pambayan? Si Tatay Digong, magnanakaw, si BP Sara, magnanakaw, si BP Sara, merong confidential fund na dinakaw, mga mandurugas, meron sila. Yung nakasentro po sila sa paninira Kay BP Sara, si Tatay Digong, ang daming kabit, si Tatay Digong. Si Baste na hindi nagbayad ng chiching, ay si Pulong. Grabe po, no? Kung titignan nyo po, araw-araw po yan, may bago pong banat. Si BP Sara, duwag. Akala ko ba matapang si BP Sara? Punong-puno po ang mainstream media ng paninira po sa mga Duterte. Aakalain mo nga na ang namumuno po, pag nagkaroon ng problema, ayan, eto na naman, may bago na naman pala. No? San Juanico, nako, bakit niya sasabihin na hindi tourist spot yan? Bakit ganon? Lahat po ng galaw ng mga Duterte, binabalita po ng masama ng social media. Ngayon, kung wala kang alam sa Pilipinas, bigla ka napunta dito. Yang Duterte ba ay, bakit ba napakatagal na nilang namumuno at ang tagal-tagal na silang binabanatan, ay sila pa rin na namumuno sa Pilipinas? Tapos sasagutin ka po ng mamamayang Pilipino, ay hindi na po Duterte ang namumuno ngayon. Hindi na Duterte ang namumuno ngayon. Bakit nakasentro lahat ng balita sa Duterte? Ang akala natin, mga kapatid, no? Ang akala po natin, na
Aakalain mo eh. Mas marami pa pong laman sa ginawa, sinabi, ni BP Sara ang mainstream media kaysa sa ginawa, sinabi ng Pangulo ng Pilipinas. Akalain mo nga si BP Sara ang presidente kung atakehin nila eh. Maya't maya po, may bago po sila. Bagong babae ni Digong. Ang tagal na po nakakulong si Tatay Digong, pero ang balita ng paninira kay Tatay Digong, alam niyo po yung ibang taong mga nakulong, halos wala ka na mabalitaan eh. Dito po, maya't maya kang merong natutuklasan na bagong kagagawa na naman. May nasagasaan, mayroong aksidente sa NAIA, may namatay, nasagasaan ng mga SUV. Si Digong ang may kasalanan. Hindi magamit ang San Juanico Bridge ngayong 2025. Nakakulong si Digong. Si Digong ang may kasalanan kung bakit hindi nagagamit yung San Juanico Bridge ngayon. Si BP Sara, para sa bayan ba yung ginagawa niya o para sa sarili? Ano ba pakialam nyo? Pinakulong nyo yung tatay. Gusto nyo walang gawin yung anak? Lahat-lahat. Duwag si BP Sara. Akala ko ba? Bakit hindi niya raw harapin yung impeachment court? Ang sabi po ng impeachment court, sagutin mo tong reklamo sa'yo. Within 10 days. Sinagot po ba? Sinagot. Nung sumagot, hindi raw hinaharap. Patalikod ba nung sinagot? Paano nyo nalang? Hindi raw hinaharap. Sabi ng impeachment court, sagutin mo to. Hindi hinaharap? Ano yung patalikod nung sinagot? Panay paninira po kay BP Sara. Wala pong ginagawa eh. Pati po nilalagay pa nila chismis na may bilyong piso. Pati yung salitang chismis. Sinabi nila, chismis lang pala pinagbabatayan ninyo. Saan kumukuha ng pera ng pang-abogado? Bakit 16 ang abogado? Bakit 16 daw? Ang laman, ang abogado ni BP Sara, pati yung abogado ni BP Sara, pinakikialaman kung ilan. Naggera na yung Israel at Iran, nag-ceasefire na, wala silang pakialam. Kung yung mga OFW sa Israel at Iran, kung ano kalagayan, wala po silang pakialam. Basta ang pinakikialaman nila, ano sinagot ni BP Sara? Aba, mali ang sinagot ni BP Sara. Mali ang sinagot. Lahat kayo korte. Mali ang sinagot talaga. Grabe po mabuhay ngayon. Tapos ang sasabihin, nagtataka sila. Biglang magtataka yung mga mainstream media, sila Karen Davila at kung sino pa. Bigla sila magtataka, bakit daw ang mga Pilipino hindi na kumukuha ng balita sa mga mainstream media? Nagtaka pa kayo. Ang ginagawa ninyo, panay-paninira sa mga Duterte. Mabuti na lang po may social media na nagsasabi po ng mga nangyayari pa. Ayaw nilang questionin hanggang ngayon. Bakit ayaw nilang questionin yung mga nawawalang pera? Bakit yung mga question ni BP Sara na saan napuntang inutang, ayaw questionin ng media? Saan napuntang utang? Sasagutin lang. Ang walang alam ay hindi dapat alamin. Ang walang alam na mga kaalaman na mga hindi dapat umusbong sa kawalang kalaman. Diyos ko. Magagaliting Lenny. Balik na tayo sa mga salitang walang dahilan.
Tinatanong kayo eh. Bakit lumubo yung utang ng Pilipinas? Saan napupunta? Ang mga taong walang alam ay hindi dapat alamin ng mga taong ayaw umalam sa mga kaalaman na mapukin. Ang simple ng tanong, bakit? Ano yung pinaggagamitan nyo ng utang? Ang mga taong ayaw alamin, ang alamin po, ini-echo ng mainstream media, pwere SMNI at saka Net25, ini-echo ninyo lahat yung mga tinanong mo, ano po masasabi ninyo sa sinabi ni BP Sara na dapat tayo po magitna lang? Tanungin ko po kayo, mga matitino po, kayo po matitino pa. May masama po ba sa sinabi ni BP Sara na dapat gumitna lang tayo? Dapat lahat kaibigan natin. Di po ba ang ganda po nun? Dapat lahat kaibigan natin. Kaya niya sinabi yan dahil sila ay pro-China. Ano pong kinalaman ng pro-China? Sinabi ba ni BP Sara na, alam nyo, sa totoo, no? Ito patunayan nyo na pro-China yung mga Duterte at hindi sila pro-Philippines. Nag-6 na taon po si Tatay Digong eh. Tanong, may EDCA sites. Ang EDCA po, US yan. US base yan. Pinalitan lang ang pangalan. Ginawang EDCA. Bakit? Kasi bawal magkaroon na US base sa Pilipinas. Alam nyo, niloloko lang natin ng tao eh. US base yan eh. Pinangalanan lang na EDCA. Halimbawa, sa panahon ba ni Tatay Digong na sinasabi niyang friends to all, enemies to none, pinalayas natin yung EDCA? May EDCA rito. Dinatnan niya ni Tatay Digong, kaibigan niya, yung bang mga military exercise with Amerikano, pinatigil ba ni Tatay Digong? Balikatan exercise? Nagtayo ba ng China bases dito sa Pilipinas? Para i-disprove lang natin to sinasabi nila na si Tatay Digong ay pro-China. Kasi naniniwala ko, si Matandang Digong, pag nagsalita po yan, bakit niya lulukuhin? Yung sinabi niya nga, papatayin ko eh. Hindi niya nga niloloko eh. Wala nga siyang pambobola, di ba? Yan po yung kagandahan kay Digong. Makulay siya magsalita, pero hindi po siya sinungaling. Anong sasabihin mo pro-China si Digong? Pro-Pilipinas po si Digong. Iba yung approach nila ni BBM. Sino po mas magandang approach? Sino po ang mas magandang approach sa pakikitungo sa China? Kasi sa kanila, binabalik nila yung panahon ng, yung utak po yan ng panahon ng Cold War. Mamimili ka lang. Pro-USSR ka ba o pro-USA? Isa lang ang pipiliin mo. Tapos na po tayo sa Cold War. Pwede pong, biruin nyo, Amerika nakikipagkaibigan sa China. Amerika merong may ugnayan po sila economically ng China. Trade partner po sila ng China. Isa po sa pinakikiusapan ng US para hindi na lumala ang tensyon sa Middle East, China. Pero tayo, mas grabe pa kayo sa mga amo nyo. Yung US nga nakikitungo sa China eh. Wala pong masamang maging kaibigan yung China. Katulad lang din po yan na kaibigan si Tatay Digong, kaibigan po niya si Xi Jinping. At the same time, kaibigan din po niya si Donald Trump. Hindi niyo po ba naunawaan yun? Sanggandikit po sila ni Donald Trump. Kaibigan din niya si Putin. Kaibigan niya po yung iba't ibang leader ng mga bansa.
Si Tatay Digong, tama po yun, friends to all, enemies to none. Yan po ang isa sa pinakamagandang foreign policy ng naging presidente. Ano po epekto niyan? Nakunan ba tayo ng teritoryo ng China? Hindi. Binobomba ba tayo maya't maya ng China ng kanilang mga water cannon? Hindi rin po. Kasi nakipagkaibigan tayo eh. Yan yung sinasabi ni BP Sara na pumagitna lang tayo. Dahil ako po, nakita nyo naman po, iba na po yung ngayon yung uri ng digmaan. Akala nyo ba yung mga barilan-barilan pa, paramihan pa ng tangke? Sana nanonood kayo sa Middle East, nakikita nyo sana kung ano na uri ng digmaan ngayon. Sana nanonood kayo sa Russia-Ukraine war, nakikita nyo sana na drone, missile, ganun na po ang labanan ngayon. Meron po ba tayong missile? Foreign policy po ang kinu-question. Sabay babanata ng pro-China kasi. Alam nyo, kapo-pro-China nyo, kapo-pro-China nyo. Dati namang hindi pro-China mga Pilipino eh. Pero kapo-promote ninyo, kayo po ang nagpo-promote sa China. Kasi sinasabi nyo na sinasabi, ang Duterte pro-China, ang Duterte pro-China. O yan, binawi na ang ceasefire. Yari na naman tayo niyan. Kung binawi po ang ceasefire ngayon, kaya nga kanina napanood ko bago ako mag-start eh, sabi ko, napamura raw si Donald Trump kasi matitigas daw ulo ng Israel tsaka ng Iran. Ngayon, yari na naman, gulo na naman. Wala pa. Alam mo, Auntie Claire, ang maganda sana ng mga sinasabi mo, ano plano ng gobyerno para sa iligtas yung mga OFW natin. Hindi yung ako sa mga Duterte ng kung ano-ano. Kaya kayo ma-spokesperson. Ito real talk. Si Tatay Digong may spokesperson. Dahil sa mga spokesperson, nauunawaan natin, nalalaman natin yung mga ginagawa, yung mga proyekto ni Tatay Digong nung panahon niya. Ngayon, ang tagal na ni Auntie Claire na may spokesperson, nadagdagan pa ng spokesperson ng Kamara, meron pa ngayon spokesperson ng prosecution. Wala naman po tayong nadagdagan na ba yung kaalaman nyo sa mga ginagawa ng mga proyekto? Wala pa rin, di ba? Kasi ang purpose nila ng pagkakaroon ng spokes, atakehin yung mga Duterte. Panay atake pa rin sa Duterte. Practical po, pro-China tayo. Ano pong lugar sa Pilipinas ang nakuha ng China nung panahon ni Duterte? Saan po lugar ng Pilipinas nagkaroon ng China base? Meron po ba? Meron na po bang air base yung China rito? Meron na po bang naval base yung China dito? Tapos na po yung 6 na taon ni Duterte. Wala. Wala silang itayo na base dito sa atin. Kala ko ba pro-China tayo nung panahon ni Duterte? Alam niyo po kung bakit nila pinopromote yung pro-China ng pro-China? Yung kapalpakan po nila sa diplomatic relationship with China. Palpak po. Bakit po palpak? Mayat-maya tayong binobomba eh. Mayat-maya tayong winawater cannon eh. Ibig sabihin, palpak yung pakikipag-ugnayan natin sa China. Yung kapalpakan nila, sinisisi po nila sa Duterte. Bakit po? Naging presidente po ba si Tatay Digong? Ito naging presidente po ba si Tatay Digong? Pinalayas natin yung EDCA? Hindi po. Hindi lang natin dinagdagan. Di ba? Kasi nadat na ng Tatay Digong niya, ba't niya palalayasin? Kaibigan niya US. Nakukuha niyo po yung diferensya ng tokis lang po yan lahat eh. Dahil kung si Tatay Digong pro-China at
pro-China lang, pinalayas niya unang-una yung EDCA. May pinalayas po bang EDCA? Wala. Sa actual po kayo magbatay. Nag 6 years po si Tatay Digong eh. Iba po yung paninira sa Tokis, iba po yung naganap. Nakipagkaibigan po si Tatay Digong kay Donald Trump. Tuwan-tuwa nga sa kanya si Donald Trump eh. Totoo po si Tatay Digong sa Sino po ang numero unong alay ng US dito sa Asia? Japan. Kaibigan po ba ni Tatay Digong yung Prime Minister ng Japan? Opo, si Abe. Si Abe lang po ang tanging Prime Minister o dating Prime Minister na pinuntahan si Digong sa bahay niya bago matigok si Abe. Naalala niyo yun? Pro-China ba si Digong? Eh bakit kaibigan niya si Abe? Hindi nga dumalaw si Xi Jinping dito sa bahay niya. Pero si Abe, Prime Minister ng Japan. Ano po ang Japan? Number 1 alyado ng US dito sa Asia. Sila po ang number 1 alyado, kaalyado. O bakit? Bakit dumalaw? Bakit niya kaibigan kung pro-China siya? Hindi niya po dinideny na kaibigan niya yung China. Pero kaibigan niya rin ng Japan, kaibigan niya rin si Putin. Sino bang presidente ng Pilipinas ang naging kaibigan ni Putin? Yan po yung nag-open up sa atin, yung pakikipagkaibigan na yan. Tatanungin nyo, bakit meron golden age of infrastructure? Dahil sa pakikipagkaibigan ni Tatay Digong. Lalo na po yung pakikipagkaibigan niya sa China. Eh, alam nyo yung kapo pro-China nyo, sa sinasabi nyo, Duterte pro-China. Dati pong pro-US ang Pilipinas eh. Ngayon po, marami na pong Pilipino. Teka pala, bakit nga pala masama makipagkaibigan sa China? Kino-question na po kayo ngayon. Di ba? Ang tagal nyo na sinasabi na yung Duterte pro-China eh. Bakit nananalo pa rin mga kandidato ni Duterte? Wala pong pakialam yung mga Pilipino. Dahil yan, abstract po yan, pro-China, pro-Pilipinas. Ang gusto ng Pilipino sa presidente, naglilingkod ka ng tapat. Ang gusto niya, maglalakad ka ng madaling araw, nagutom ka, maghahanap ka ng bulkatsong, balbakwa, bulalo, pwede kang maglakad ng payapa ka. Yun ang gusto ng mga Pilipino. May anak ka na nag-aaral ng kolehiyo, maglalakad papunta sa bahay mo, walang manggagahasa, wala, tahimik, peace and order. Nakikita mo na umuunlad ng Pilipinas dahil walang tulay, nagkaroon ng tulay. Wala ka na babalitaan na katiwalian dahil yung simpleng mga kotongan sa airport, pinakakain ni Tatay Digong yung perang kinokotong nila. Mga simple lang po. Ayaw ng mga Pilipino yung mga abstract. Yung mga pangarap-pangarap. Ayaw ng Pilipino yan. Bago matapos ang aking termino, magkakaroon ng impact. Wala po yan. Ang gusto ng mga Pilipino, nararamdaman ka ba? Dating basurahan, naging pasyalan. Walang mga malalaking pondong ginamit sa flood control. Simple lang. Ang baha ay dulot ng pagbara ng basura sa mga estero, sa mga kanal. Maglinis. May baha ba ng panahon ni Tatay Digong? Meron din po. Pero kung panahon lang po na sobrang lakas na ng mga bagyo at ulan. Pero yung mga umulan lang, ang bilis po niyan. Eh, panay basura po eh. Simplihan nyo lang. Maglinis kayo ng basura, makakabawas po sa pagbaha yan. Kay Tatay Digong, nakita nyo naman, no? Daan-daan libo
Yung nag-volunteer para maglinis ng Manila Bay. Na-sustain ni Tatay Digong kung ilang taon siya. Kahit pandemic, may naglilinis ng Dolomite. Kahit pandemic, may naglilinis ng mga Ilog Pasig. Kahit pandemic, may naglilinis ng estero. Mga abstract mga pinagsabi nyo. Pro-Pilipinas kasi si BBM. Ano ngayon? Ang gusto ng tao, nararamdaman ba yung ginagawa mo? Yung OFW, safe ba sa'yo? Nung panahon ni Tatay Digong, pila-pila yung ayuda. Sabay-sabay po sa buong Pilipinas. Nakapila po lahat. Problema nga yan lagi dahil asan ang social distancing? Pandemya nun eh. Pero nakatanggap ng ayuda. Yung nilabas, natanggap. Ngayon, mainstream media, sangkatutak ang napapabalita na pera sa ayuda, halos lahat ng tao naman umaangal na hindi naman sila nakatanggap. Saan napupunta yung utang? Yun yung question eh. Sasagutin ng mga pro-Duterte, pro-China kasi kayo. Walang katotoran eh. Ang importante sa kanila, maka-atake. Pero yun yung nag-hire kayo, 3 na po spokes ngayon. Tignan nyo po yung sinasabi na spokes, isa lang po. Atake lahat sa Duterte. Spokesperson kayo ng Pilipinas? Ang trabaho niya lang, atakehin yung Duterte? Tanungin mo, ano po ang, bakit po pupunta sa Japan? Kailan po pupunta? Kailan po lipad? Ay, wala akong alam dyan. Hindi ako na-briefing dyan. Pero tanungin mo, ano po masasabi nyo rito sa sinabi ni BP Sara? Pro-China kasi ang mga yan. Lilitanyahan kayo ng sangkatutak. Tanungin nyo yung nangyayari sa bansa. Ano na po, ay, bayaan nyo po. Pag nabigyan po ako ng update, sasabihin ko kagad sa inyo. Bakit hindi po namin alam na pupunta si Pangulong Marcos sa Japan? Wala po nagtanong sa inyo. Hindi po ba? Okay, punta na po tayo rito. Alam niyo po, kamakailan lang, binalita po natin na ayon po dito sa isang survey na may kinalaman po dyan sa mga turista, no? Ayon po sa survey, ng happy, ano na nga yun? Titignan ko lang kung ano po yung nag-survey na nakabase po sa UK. Kaya galit na galit ko si Cristina Prasco eh. Ayan. Ito po, yung Hello Safe Travel Safety Index. Ang Pilipinas po, according sa Hello Safe Travel Safety Index, ay umiscore po ng 82.32 out of 100, placing it at the top of its list of least safe countries in the world. Okay. So, balitang-balita po yan, no? List. Diyan po magaling yung administrasyon ni BBM. Kasama po tayo sa mga worst record, pinakamaraming binentang ginto. Worst airport, worst traffic. Kasama po tayo sa top 10. No? Worst country for laborers. Ito naman po. Worst. Ito po ang pinaka-least safe. Pinaka-hindi safe na bansa para sa turista. Sino po pupunta rito ng turista? Nagwawala si Cristina Prasco. Bakit po? Ang mahal po ng ginagastos natin na promotion para pumunta rito sa Pilipinas Di po ba? Napakamahal po. Hontivirus bayad pala. Magkano ba binayad kay Hontivirus? Sino po nagbayad kay Hontivirus?
Kung totoo man yan, aba, malaki siguro. Malaki siguro binabayad kay Hontivirus. Okay. Bayad pala si Hontivirus. Kaya pala, mamaya na natin alamin. Mamaya na po kayo mag-comment. Interesado ko dyan sa kung magkano binayad kay Hontivirus. Nakita ko lang. Mamaya po, ibigay nyo sa akin ng detalye na binabayaran si Hontivirus. O, punta po tayo rito. Si Tourism Secretary Cristina Prasco, galit na galit. Sinabihan niya po yung HelloSafe na hindi makatarungan. Kasi laki ng ginagastos natin sa tourist ads eh. Meron pa nga sa UK, you know, yung mga ano, yung mga bus nila, punta kayo sa Pilipinas, no? Mahal yun. Naalala ko si Abalos eh. Ang daming mga bus na naroon yung mukha ni Abalos, olats pa rin eh. Iba, mahirap po talaga pag identified ka kay BBM. Di po ba? Ikaw ang unang kamamuhian eh. Isa po sa pinakamalaking nagastos si Abalos kasi ang lalaki ng mga billboard niyan eh. Nag-artista pa, wala rin. Mas matimbang yung, eto, bata to ni BBM. Kasi naman Abalos, lahat ng mga huli, tatabi na kay BBM yan, lagi nasa likod eh. O, di nakaka-capture ka na ikaw pala ang pinakabata niyan. Olats ka. Anyways, okay, eto po, ang ginagawa po ni Prasco, the correction is not complete. The damage to country reputation and the lives of our people has already been done. Galit po si Prasco, no? Kasi mali po yung ano, yung sa ayon kay Prasco, mali yung sinasabi nitong HelloSafe na to. Dahil diyan, naniwala sila, walang pupunta rito. Okay. Di nangangampanya si Prasco na itama ng HelloSafe. Paano nila ginawa yan? Inaalam eh. Bakit nila nasabi na tayo yung pinaka hindi safe na bansa? Biglang nagsalita ngayon to bigla po nagsalita to si John Vic Remulla. Ito po ang pahayag ni John Vic Remulla. I truly believe that we have a beautiful country. And we have the best people in hospitality all over the world. But why are foreign tourists not coming here? Ito po I have to admit it. It is our fault. It is the government's fault. It is the Interior Secretary fault. Kita nyo tuloy natin. Ano raw yung fault nila? People do not want to come to the country because they don't feel safe. Iyakan na naman, Prasco. Pilipino na yan. Di ba? Ang sinasabi ninyo, mali yung sinasabi ng HelloSafe. Wala naman dito sa Pilipinas yung mga paano sila nag-arrive, di ba? Ito po, Pilipino na to. At hindi po simpleng Pilipino to. Cabinet official po siya ni BBM. Siya na po ang nagsasabi, Prasco, makinig ka, wala siguro kayong koordinasyon. Siya na nagsasabi, kaya walang pumupuntang turista dito dahil pakiramdam nila hindi sila safe sa Pilipinas. Ilan na pong advisory? Yung pinakakaibigan nyo, yung pinaka nagsisip-sip tayo, USA. Ilan na pong advisory yan nagsasabi na delikado ang diba? Okay lang yun kasi projection lang nila yun eh. Perception nila eh. Pero yung mismong DILG secretary na ang nagsasabi na hindi sila safe dito sa Pilipinas.
Ewan ko lang ha, malamang bawiin niya ni John Vic pag na-realize niya, teka muna, baka meron akong ah, napapahamak dito. Baka bawiin niya. Naalala niyo yung kasama ako sa nagplano. Umaamin. Pag si John Vic, unguarded moments, sa kanyang unguarded moments, ibig sabihin, pag nagkukwento siya na, alam niyo naman yung pormahan ni John Vic, medyo gusto niya ring magpa-impress di ba? Group effort. Pag unguarded moment siya, yung talagang gusto niya lang na biglang yung kung ano yung naiisip niya, sasabihin niya, ibig sabihin, walang sala. Yung totoo talaga, yung totoong pangyari, yan po, sa kanyang unguarded moments, kaya wala nagpupuntang turista dito, Prasko, makinig ka. Sayang lang yung ginagastos natin na dito, safe ba yung mga turista dito? O, dagdag pa dyan. Sino pa po? Walang executive session dito, hindi naman sila iniimbestigahan dito. Ang gusto kasi palabasin ni John Vic, isa siya sa may kasalanan kasi hindi niya naayos yung kapulisan, DILG siya di ba? Yung peace and order natin, umaamin. Kaya lahat ng mga pinagmamalaki nila na bumaba yung krimen, etc. Isang salita lang ni John Vic, nasira po lahat yung statistics nyo. Bakit? Mali ba yung sinasabi ni John Vic? Pakiramdam ng mga turista, hindi sila safe. Naalala ko lang, kaya nga nagtatanong ako dati sa Baguio, pag umaakit ako dyan, sangkatutak po ang Koreano sa Baguio. May time po, ilang years ago, sangkatutak po ang mga Koreano sa Baguio. Sino po mga taga Baguio dyan? Pakipaliwanag nyo nga po, ano po ba nangyari? Bakit? Yung pong teachers camp, may mga inuman po doon, may mga banda-banda. Ang dami pong Koreano doon. Alam niyo naman yung mga Koreano, pag nalasing yan, nagpapaumaga na po sa kalsada yan. Nakita ko po yan sa Korea. Dito nakita ko na naman sa Baguio yan. Way back, panahon ni Tatay Digong, napakaraming turista rito ng mga Koreano, lalo na sa Baguio. Paki-comment nga lang po bakit nung ako po ay pumupunta. Pagbalik ko po sa Baguio, halos wala na po ako makita mga Koreano. What happened? Ano na nangyari? Baka may makasagot ng taga Baguio dyan. Kasi mapupunan nila yan. Maraming local tourists, talagang saksakan ng dami, mga Pilipino. Pero yung mga Koreano, bakit kaya nawala yung mga Koreano kako? Ang kapuna-puna talaga na nawala sa atin. Yung yung Chinese tourist. Dati number 1 turista natin, China Ngayon, wala na po. Wala pong China ngayon. Banyata tayo sa China ngayon. Yan yung sinasabi natin, no? Taga Baguio ka ba, Noel Abalos? Bakit sinachamba mo lang yan? Gusto ko yung mga taga Baguio. Pag sinabi mong taga Baguio ka yan, okay na ako riyan. Kasi nagtataka talaga ako Lagi, taon-taon po ako sa Baguio. Tapos nakita ko lately, nung buhat na naging si BBM na, bakit parang traffic na sa Baguio? Dati ng traffic sa Baguio. Walang taga Baguio. Walang taga Baguio na nanonood sa atin. Hindi natin may paliwanag. Be observer po sa inyong mga lugar. Okay, anyways. Ayan po. Yan po. Ako naniniwala ko kay John Vic. Totoo yung sinabi niya. Ayan, no? I truly believe that we have beautiful country. We have the best people in hospitality all over the world. But why are foreign tourists not coming here? I have to admit, it is our fault. It is the government's fault. It is the Interior Secretary fault. They don't feel safe. They are afraid. Okay. Ano po ang nakakadagdag? Last year yata yung isang turista na nasa Boracay.
ninakawan ni Rick. Yan. There is cynicism in all the bad news that goes on here and in political atmosphere, and killing seems an ordinary activity. People become afraid. At least umamin po. Alam niyo po, ako, naniniwala ko, hanggat hindi kayo umaamin sa problema, hindi niyo kayang lutasin. Kung may pag-amin po si John Vic, nasa right direction siya. Kaya lang naubusan na kayo ng oras eh. Di ba? Walang ginawa yung pinalitan ni John Vic kundi magpa-andar ng mga isa rin. Ngiwi-ngiwigang din yung si Abal. Okay. Kaya talagang masama po talaga yung marami po tayong problema sa turista, problema po sa peace and order, tapos bumabaha po yung ano. Ngayon po, naunawaan ko na bakit halos araw-araw bumabaha po, nakakahuli tayo. Tignan nyo ito ha. Maunawaan na natin yan bakit bumabaha ng droga, yung mga nasasabat lang po ng mga mangingisda. Ito po pala yun. Kayo na po bahalang mag-ugnay. Babasahin ko lang yung balita sa inyo. Ayan. Bloodless drug war. Ito ang pagbida ni President Bongbong Marcos sa patuloy na paglaban ng gobyerno kontra illegal na droga. We must continue with war against drugs but in a peaceful way. It has been described as bloodless war on drugs. Ayan po. So, saan niya po binanggit yan? Doon po sa may tone-toneladang lumulutang na droga. Takang-taka po tayo, no? Nung panahon po ni Tatay Digong, halos ipagpatayan po yung mga 1 kilo, no? Ayan po yun eh, nanlaban eh. Di ba yung salita nanlaban? Kasi ayaw mong yung droga na 1 kilo, malaking pera yan. Siyempre, napaka-normal po. Pero dito po, iniiwan lang po ang tone-toneladang droga, walang tao, wala lahat, no? Yun po ang katakataka. Yung pala, ipapakita po yan na achievement sa war on drugs na peaceful o bloodless war on drugs. Isa pa po yan sa pagmamalaki, habol sa SONA. Bahala na po kayo mag-isip. Kung si Badong ba ay nasa tamang direksyon ng pag-iisip nung sinabi kong pahabol to para may mga pagmalaki. Kasi nagtataka tayo, bakit ilang araw lang ang pagitan, meron na naman. Makikita ba namin yan? Nasuri po ba na totoong mga droga yan? Nasa na po yung imbak niyan? Nakakatakot yan, baka may promotion pa, no? Baka napopromote pa o meron na tayong ano ngayon, bahana ngayon ng supply. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede po kayo magbigay ng reaksyon.